Bakit kaya ipinadala ni Juan Bautista ang kanyang mga alagad kay Jesus para ipatanong kung si Jesus ba yung paparito o kaya ay mag-aantay pa sila ng Mesiyas? Bago po natin sagutin ang tanong na yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 14, 2025, araw ng linggo. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo chapter 11, verse 2 hanggang 11. Papuri sa iyo, Panginoon. Nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun, ang ating mabuting balita. Nasasabi rito na nakakasagap ng balita si Juan Bautista kahit siya ay nasa kulungan. At ipinadala niya ang kanyang mga alagad para alamin kung si Kristo ba ay ang pinangakong paririto o kaya ay mag-aantay pa sila ng iba. Sinagot kaya ng ating Panginoong Jesus na oo? Hindi niya sinagot ng diretso. Kasi kapag sinagot niya ng diretsong oo, ang mga eskriba kasi o kung yung mga tao sa panahon ni Jesus, ang iniisip nila na Mesiyas ay isang makapangyarihang hari na tutubos sa kanila o kaya ay magliligtas sa kanila sa pagkaalipin at o kaya para i-save sila politically or physically. Ganyan yung pagkakaalam nila
sa isang Mesiyas. At pag sinabi yon ng Panginoon na siya nga ang Mesiyas, baka biglang mag-alsa yung mga nasa kapangyarihan at mapatay ang ating Panginoon bago pa ang kanyang takdang oras para sa kanyang pagkamatay sa krus, o bago pa siya ay mapatay at muling mabuhay uli. Kaya imbes na sabihin niya na oo, ang sinabi niya rito, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Kumbaga, ang sinabi ng ating Panginoong Hesus ay binanggit niya kung ano ay nasusulat sa sulat doon sa lumang tipan, kay yung sinabi ng propeta na si Isaiah. Kaya yun ang nasusulat doon, at parang sinasabi na rin niyang ganito ang magiging Mesiyas, ito ang gagawin niya. Kaya kung mauunawaan nila ito, masasabi nilang siya nga ang pinaka-Mesiyas. At pag-alis ng mga alagad, at sabi niya, pagkatapos nun, sinabi ng ating Panginoon na mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Sino kaya ang pinagsasabihan ng ating Panginoon dito? Si Juan Bautista ba, o kaya ay ang kanyang mga alagad? Kasi dito ang sinabi, after na umalis yung kanyang mga alagad, pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugay ng hangin? Kumbaga yung tambo parang inuugay, pero hindi ganon si Juan. Sinasabi rito, isang taong may maringal na kasuotan, pero hindi rin ganon si Juan Bautista. Kasi sabi niya, ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, isang propeta ang si Juan Bautista. Pero higit pa doon kaysa sa propeta. Kaya dito, malinaw na sinasabi ng ating Panginoon na si Juan Bautista ay hindi nag-aalinlangan. Dahil hindi siya katulad ng tambo na inuugoy ng hangin. Ang isang dahilan kung bakit pinadala ni Juan Bautista ang kanyang mga alagad para tanungin si Jesus ay para mawala ang mga alinlangan ng kanyang mga alagad na si Jesus ang Mesiyas. Dahil si Juan Bautista, mula nung nasa sinapupunan pa siya, ay parang sinasabi na niya na ang Panginoong Jesus ay siya ang Mesiyas, dahil gumalaw siya kaagad nung binati pa lang ni Maria si Elizabeth. Ganon din, siya rin yung nagpahayag sa ating Panginoong Jesus na behold, the Lamb of God who take away the sins of the world. So, hindi siya nagbabago, yun at yun pa rin yung sinasabi ni Juan Bautista, at hindi siya nag-aalinlangan. So, maliwanag na gusto niyang mawala yung alinlangan ng kanyang mga alagad, kaya pinadala nila sila kay Jesus para tanungin. At dito naman, sabi ng ating Panginoon, mas higit pa sa propeta si Juan Bautista, kasi siya yung huling propeta ng lumang tipan na
in the spirit of Elijah o kaya Elias, at nagampanan niya ng maganda ang kanyang mission para maghanda ng daraanan para sa ating Panginoon. At hindi naabutan ni Juan Bautista yung pagkamatay ng ating Panginoon sa krus at muling pagkabuhay. At ang mga taong naniniwala sa pagkamatay ni Kristo at muling pagkabuhay, ito yung mga taong pinaghaharian ng Diyos. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na kahit ganon kadakila si Juan Bautista, mas higit pa sa kanya yung mga dalis na namumuhay sa kaharian ng Diyos. Kumbaga nabanggit ko kahapon na ganun nga yung kahit pinakaaba ay yung taong pinagharian ng Diyos ay mas higit kay Juan Bautista. Kumbaga nandun siya sa lumang tipan, tapos nandito yung pinto ng bagong tipan o kaya New Testament, at nandito na yung mga pinaghaharian ng Diyos. So mapapalad tayo kung tayo ay pinaghaharian ng Diyos o kaya tinatanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang isang tagapagligtas natin. Kung tayo ay hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoong Hesukristo, magiging katulad tayo ng mga Hudyo o ng mga alagad ni Juan na nag-aalinlangan kung siya ba yung Mesiyas. At baka tayo yung hindi pa rin, kumbaga nag-aantay pa rin, naghihintay pa rin na dumating ang Mesiyas. Kung ganun ang mangyayari ay hindi tayo paghaharian ng Diyos at masasabing napakaaba natin at hindi natin masusumpungan kung papaano ang pagharian ng Diyos. Kaya ang mensahe sa atin ay kung kailan tayo dapat umaksyon sa ating narinig sa gabing ito. Kung tinanggap na ba natin ang ating Panginoong Hesukristo na bilang tagapagligtas natin, o nag-aalangan pa tayo or nag-aalinlangan pa tayo na siya nga yung ating tagapagligtas. Dahil dito sinasabi ng Panginoon na yung mga tanda na kanyang ginawa, yung pagpapagaling ng mga may sakit, sa mga bulag, sa mga pipi, sa mga pilay, at sa mga ketongin, mga may sakit, at yung papangaral niya ng mabuting balita sa mga dukha. Tayo ay mga dukha at kailangan natin ng tanggapin ang mabuting balita para tayo ay maging mayaman sa paghahari ng Diyos. Dahil walang ibang yaman na maidudulot ang mundo, kundi ang yaman lamang na galing sa Diyos. Yun lamang po mga kapatid, pagpalain po tayo lagi ng Panginoon at nawa mayroon kayo natutunan sa binahagi ko ngayong araw na ito at magkita-kita po tayo bukas. Amen.